Hello, good evening po, Papa Jackson. Ano ba yung tropa ni Batman? No, ni Eugene, Ghost Fighter. Si Eugene. Ano mo, pangarap ko dati maging dabber niyan eh. So maging si Jericho. Sinasabi ko naman sa inyo na dapat ipaglaban nyo ang ating kaharian. Di ba ganun yan? Ilang taong ka na ba? 48. 48? Ba't sabi mo kay Chairman 50? Oo, ano lang ha. Ni-round off mo na. Iba nagbabawas na nagdagdag ka naman. Anong ginagawa ni Alfred sa buhay? Ako. Sa ngayon, assured po ako na seaman po, seaman. Alfred, sir, nawawala ka. Nagro-robot ka, nagiging Jarvis ka. Sorry. Ano po ako, seaman. Seaman. Ay, di nalibot mo na po yung mundo, no? Okay naman po, nakaikot na rin. Bakit parang nanginginig ka? Kailangan ba ng vitamin B complex? Oo nga. Nervyos kasi first time. Kumalma ka. May asawa ka na? Ganito pala yun. Meron, nag-asawa na ako. Nag-asawa ka na. Talaga. May anak ka na, sir? May anak ko ako sa pagkabinata. Yun lang sana yung tatapi ko sa inyo. Isa lang anak mo, sir? Isa po. Doon sa asawa mo ngayon, wala kayong anak? Hindi po kami magkakaanak. Bakit po? Wala na siyang mattress, natanggalan na siya ng mattress. Sorry to hear that, sir. Yun nga yan. Anyways po, there are ways naman. Diba? Pwede na mag-adapt. Sorry, pinakikialaman ko yung buhay niyo po. Anyway, sir, ba't ka napatawag, Alfred? Papa Jackson, ganito kasi yan eh. Sa long time na nagbabarko ako, akala ko, to be story short na, akala ko magagampanan ko yung pagiging ama ko dun sa anak ko. Sa pamagitan ng, kasi nga nagbabarko ako sa pamagitan ng kung anong gusto niya, ay ibibigay ko. Kung anong kailangan niya, ibibigay ko. Tapos through ng pagtawag, yun ng pangungumusta. Saan po ba yung anak mo, yung son or daughter? Son po, son. Your son, nasa nanay po ba siya? Bali sa nasa ex mo? Simula, nasa ex. Bali, simula pagkabata, pinagsikapan ko na mabigyan ng magandang buhay hanggang makapag-aral siya sa gusto niya, sa mga private school, sa international school. Wait, excuse me. Yung anak mo pinag-aral mo sa international school? Grabe, mahal dun Hindi naman, no. Di mura. Talaga? Di ba mahal sa IS? Mahal sa Kahit pa paano. Po, kasi nga po pinagsisikapan ko naman. Kumbaga binigay mo ang lahat, no? Yung pinsan ko IS din eh. IS stop. Going to school. Ang pangit ng joke ko, anong oras na ba? 11:37 na. Sige. Tapos, sir, may tanong po ako sa Alfred, yung perang pinapadala mo, dumidiretso sa ex mo, sa nanay? Dumidiretso sa nanay niya, tapos yung iba, nandun pa, nasa kanya rin. Tapos mostly kasi, lahat nandun binibigay ko. Tapos hanggang to be story short na tumatawag ako na hinahanapan ko siya na bakit ni ho na pangungumusta, hindi man lang ako makumusta or ma-message man lang ng time na nagbabarko ako na nandun ako pag nasa barko ako. Kung hindi ko pa tatawagan para sabihin na kumustahin mo ako, hindi pa makumusta sa kanyang sasabihin niya sa akin pag tumawag. Ba't di mo na kinukumusta sasabihin sa lang sasabihin, kumusta po? Okay ka lang po ba dyan? Parang ganun lang ba? Kung anong tanong mo, yun lang ang sagot niya. Tapos parang nitong dumating yung time na na-aksidente ako. Ano po nangyari sa inyo, sir? Na-aksidente ako sa isang sa barko. Umuwi ako. Napauwi ako. Ano pong aksidente, sir? Bali, nagkameron ng fractured yung ko. Sa likod. Slip disc, parang gano'n. Tapos
Tapos yung hanggang parang nahirapan akong sumakay kasi nga natatagalan ng bakasyon, natagalan na kailangan nang dumating na kailangan nagka-problema sa financial na hindi ko maaasikaso, pero hanggang ginawa ko, hirap na ako hanggang umalis ako, hanggang gumawa ako ng paraan para masuportahan ko pa rin sila. Ginawa ko, umalis ako hanggang nakilala ko yung asawa ko noon, yung ngayon asawa ko na, nagpakasal na kami. Pero habang magkasama na kami ng asawa ko, alam naman ng asawa ko yung nakaraan ko at tanggap naman niya. Halos hanggang nagsasama na kami, time na hanggang sorry gusto ko lang huminga kasi nahihirapan ako. Ayun, na di ko man lang maitahan yung anak ko na parang hindi ako naging important. Yung kaya napatawag ko kasi parang hindi ko man lang naitahan yung importante ako sa anak ko. Na kahit nang nakikiinom na sa barko ako, parang nakikita ko lang na importante lang ako sa kanya pag may kailangan lang siya. Katulad ng bibili ng cellphone, bibili ng bike, bibili ng motor or something na kung anong kailangan niya. Pag umuwi ka po ng Pilipinas mula sa barko, do you spend time with him or nanatiling financial lang po yung connection niyang dalawa? Hindi, okay naman kami. Pagka nandito kami, kaya hindi ko wait lang, sir. Matangga. Alfred, wait lang. Paano yung okay lang kami? Anong ipaliwanag mo naman sa akin yung anong kahulugan ng okay lang kami? Yun yung hindi ko matanggap pag nandito ako sa bakasyon. Na okay naman kasi pag sinusundo ko siya, masaya ako, masaya rin siya. Yun nga lang. Pero nung lumaki na siya, nung naging high school na siya, hanggang dumating na yung magiging senior high niya, hindi na yung wala na yung. pero pag umuwi ka, nagkikita pa rin kayo? Ano na? Ha? Hindi ko masyado. Pag umuwi ka, nagkikita. Kasi ang kinikwento mo na okay kayo, nung bata-bata siya eh. Ilang taon na ba yung anak mo ngayon? Ngayon, 20 na. 20 na. Okay lang magtanong sa'yo, Alfred. Sige po. Yung nasa likod mo ba ay lamas or baka? Frog. Frog? Bullfrog. Bullfrog. Wait lang. Nasa farm po kasi ako eh. Papapuntahin ko siya meron dyan para halikan yung palaka. Palaka. Ang galing ng palaka, no? Ang laki, no? Sige po. Ilan taon na po anak mo ngayon, Alfred? 20 na ako, 20 na. Okay. At what age nung anak mo, naramdaman mo na close pa kayo? Nung close pa kami. Nung until second year high school. Ilan taon siya noon? 14? Siguro, if not mistake na, siguro 15 siya. 13, mga 13, 14 ganun. 14. So ngayon, ilan taon siya ngayon? 20. So within those 7 years, something must have happened, no? Nag-drift kasi away naging kasi naging popular na siya naging siya lang, maging sportman siya, maging magaling kasi sa swimming marami siya naging friend. Then normal naman po yan. Ganito, Alfred, let's try to put this into proper context. Pag lumalaki po tayo at dumaan ka dito, ang tawag po diyan kasi affirmation. When you are 13 years old, 14 years old, 15, 16, you tend to spend your time with the same age group na meron ka because they are the same people who is going to affirm what you're going through. Halimbawa, pag say 12 anyos ka, nag-uumpisa kang tubuan ng buhok sa kilikili. Ang kakwentuhan mo dyan ay yung mga taong nag-uumpisa ng tubuan ng buhok sa kilikili because you can relate to each other's experience. I'm not saying na lumalayo tayo sa magulang natin, pero it just so happened that we are in the group of people na nakakaintindi sa atin ng pinagdadaanan natin. Kasi ito yung mga bagay that's awkward to tell your parents. Especially lalaki. Hindi mo na pwede sabihin na, tumutubo yung buhok ko sa ilalim ng singit ko. These are the people, these are the things
you don't really tell your parents. So, you cannot take against your son kung dumami yung kaibigan niya sa edad na yun kasi normal yun. Okay. Pero hindi regarding sa mga ganun, sa mga na open naman siya sa akin sa mga ganun regarding sa ang naging ang masakit lang. 'Di ba nasasabi ko sa iyo umuwi ako na aksidente ako. Kahit na alam na dapat bilang anak na alam mong naaratay yung magulang mo, dapat inaalagaan mo or inaaruga mo na kamusta ka po? Nakaratay ka po ba, sir? I mean are you confined to the bed or you can walk around? Talaga nasa bed ka? Okay. Na kaysa uunahin pa niya na alam naman niya na meron akong kalagayan na pinagdadaanan, emotional, physical. Kamusta po yung matanong ko lang po. You said you're married now, tama? Okay. How long have you been with this woman? Almost 3 years. 3 years. So that your wife, kasal po kayo, sir? Opo. Your wife now for 3 years. How is she with your son? Okay siya tinanggap niya. Tapos nang pinakilala ko siya ng maayos. Yun nga lang, nang okay siya na nasa amin, nagtaniray namin na patirahin namin sa bahay. Na maging kasi siya mismo yung asawa ko mismo ang nag-offer sa kanya na bakit hindi na lang buuin natin yung pamilya natin na kahit alam naman natin hindi magkakanak yung mahal mo, mahal ko rin naman yun, anak ko rin naman yun. Dahil kung anong meron ka nun, tanggap ko naman, di ka naman naglihim sa akin. Walang problema regarding sa misis ko Okay. Medyo vague lang po sa akin yung yung gusto mong klase ng aruga na matanggap sa anak mo. When you say dapat inuuna ka niya, how exactly did you mean that? Ano pong klaseng aruga yung... Katulad doon nung sinabi ko pa sa inyo nung kanina. Apo. Na doon, kung hindi mo pa lang kailangan sasabihin mo sa kanya kung anong dapat na simula kahit nung bata pa siya. Kailangan, kasi makikita mo sa ibang pamilya, nakikita nila pag regarding sa family day, o kaya Father's Day, o kaya birthday, o occasion, Christmas, New Year, na ipopost nila yung family yung kanyang magulang or nabibigyan ng message. Hindi, walang ganun na kahit pa paano touch mo na nakakaano ba. Kung hindi ba, maraming beses ko nang kasyang mula pagka mo. Asan yung anak mo yan? Wala ho sa amin. Akala ko ba tumira dyan? So umalis din? Umalis din. Kasi hindi ayaw magpasweto Hindi na, bilang magulang, syempre, ayaw mong mapapasama ang iyong anak. Ba't po siya umalis? Nang sinusweto ko siya. Ano po yung sweto? Na regarding sa sinasabihan ko siya, wag kang uuwi ng gabi. Kung uuwi ka man ng gabi, magpapaalam ka. Or tapos wag ka magpupuyat, mga ganun. Ayun, ano tapos po yung what was the exact event why he had to leave the house? Kasi may turning point yan Ano po yung eksaktong insidente na nangyari? Eksaktong aksidente nangyari, sinabi ko sa kanya, katingin ng cellphone mo kasi gusto ko malaman kung anong usapan ng parents mo, ng nanay mo na ayaw niyang pakita sa akin. Kasi nagkamera na kasi one time na binasa ko yung cellphone niya na nagpaalam ako sa kanya, siya rin nag-operate ng cellphone na nakita ko dun sa kanya. Ba't mo kailangan gawin yun? Kasi tinignan ko kung magtatapat siya na pina-enroll ko na siya. Tapos hanggang nabasa ko, hindi ako nagkamali, hindi siya nagtapat na pina-enroll ko na siya, tapos hindi siya nagtapat na nakatira na pala siya sa akin. Tapos humihingi siya dun sa mother niya ng pera na para pampa-enroll at para regarding sa mga sa madaling sabi, humingi siya ng pampa-enroll sa iyo. How did you find out about this? Nabasa ko. Bakit
Bakit di mo nalang kinausap yung nanay? Hindi, sarado eh. Kinausap ko na minsan eh. Nagpatawag nga ako regarding sa barangay para hindi ayaw niya. Wait lang po, sino binaranggay nyo? Yung nanay. Bakit mo binaranggay yung nanay? Para at least maging maayos yung pag-uusap na regarding na kasi umalis, ayaw niya kasi nag-asawa na nga ako eh. Kasi binaranggay ko para regarding sa pag-aaral nung masettle namin sa pag-aaral ng bata. Ano po kailangan i-settle sa barangay? Sorry? Ano hindi siya umaten. Hindi siya umaten. Hindi ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko, anong kailangan yung i-settle? Ba't kayo kailangan umabot sa barangay? Ayun, regarding nga doon sa pag-aaral ng bata. Ba't kailangan sa barangay? Pwede naman sa McDo lang kayo mag-usap. Ayaw niya maipag-usap, ayaw. Tinry ko na lahat. Regarding sa message, regarding sa call. Wait lang, Alfred. Ano yung sinisettle nyo nga? Ano eksaktong issue? Wait lang. Alfred. What was the exact issue na gusto nyong himayin? Ano yon? Yun nga ako regarding sa pag-aaral ng bata. Kung paano yung magiging kasunduan. Ba't kailangan may kasunduan? Ikaw magpapaaral? Hindi. Hindi ako magpapaaral. Yung misis ko ang nagpapaaral. Dahil sa ngayon, siya ang may trabaho. Ako wala. So ba't kailangan ibarangay po? Sorry hindi ko maintindihan. Ba't kailangan mabuti? Kaya hindi kailangan ibarangay dahil ayaw niya maipag-usap ng personal, ayaw niya maipag-usap ng sa cellphone. Ano po yung gusto niyo ma-achieve nung binarangay niyo po yung ex niyo? Maipag-usap na mapagharap-harap kami at maadun siya makikinig sa para doon sa pag-aaral ng bata. So you wanted na siya yung sumagot ng pag-aaral ng bata? Tama ba? Hindi. Walang ganun. Gusto ko lang kung anong magiging share niya. Magiging share lang niya. Kumbaga, kung anong meron siya, kung anong may tutulong lang niya, yun lang gusto ko lang malaman. Ano pa bang work ng ex niyo? Or kung wala, parang awan ko, hindi ko alam. Alam niyo po yan, kasi the fact na binaranggay niyo para magbigay siya ng share, inaasahan niyo na mayroon siyang pagkukuhanan. Wala na ho akong alam nung bali. Parang nga lang maipag-usap lang ng maayos nang dumaan sa legality. I think it was wrong. Hindi kailangan yun eh. Ay, paano po maikipag-usap kung ayaw naman maipag-usap? Kung hindi nga sumasagot sa cellphone, hindi sumasagot sa message. Alam mo, Alfred, you were trying to protect your interests, but in between protecting your interests and having to make the mom accountable, in the process, you are putting trauma to your kid. Imagine mo dalawang magulang mo, pupunta ng barangay para sa'yo. Ako man yung bata, lalayasan kita eh. Hindi. Sige, walang ganun no eh. Inano ko dun sa ganito, Alfred, ganito. Alam mo, naintindihan kita. Isa kang OFW na nangungulila because time, di ba, made you and your son tawag nito, kumbaga nag-drift away kayo because of time and distance. Tama? And there's a lot of catching up to do. Naintindihan ko yung part na yan. But on the other hand, you also have to look at the part wherein habang sa panahon na wala ka at ang koneksyon mo sa bata ay pagpaprovide ng pera, ang araw-araw niyang katabi yung nanay. He will always, at any point, at any given time, take the side of the mom. At any given time po, he is going to take the side of the mom. Plus the fact na yung nanay ang nakakaalam ng likaw ng bituka ng anak niya. Kasi for 20 years, kasama niya yan eh. Ang dating, naintindihan kita Alfred, nalulungkot ako para sa'yo. But, ang dating sa akin ngayon, you wanted to force your way into your son's life na dapat yung pagtingin mo sa anak mo, kasi I know you miss your son, but then gusto mong laktawan yung process of building the relationship. Gusto mo close na kayo kaagad. Gusto mo submissive na siya kaagad sa'yo. Hindi ganun ho. I'm sorry. Hindi ko alam, Alfred, kung naiintindihan mo yung ginawa mo na tinignan mo yung phone niya. Sorry I don't know if it's right or if it's wrong, but if you look at the generation, okay, wala kang balak sorry. Yes, hindi.
tinignan mo yung phone niya eh. I don't know if you understand generation nowadays. Personal nila yan. You should have done another way to find your answers and not forcing him to show you his phone. I'm sure yung nanay di ginawa yan sa anak. Ikaw ginawa mo, nagtataka ka kung bakit umalis. Kasi ganito hindi ko nakakalimutan, Alfred, kung paano nag-umpisa yung concern mo. Your concern tonight is parang walang amor yung anak mo sa'yo, may sakit ka. Yun ang ano nito eh. Para bang, di ba dapat alam niya yung gagawin kasi po bedridden ako and what not eh. Di ba dapat inaarugaan niya ako kasi binigay ko ang lahat sa kanya, nasa barko ako eh. Tama ka naman, gets kita. You're doing this wrong. Your son feels, pagkatanong mo siya, when you have the chance, any son at the age of 20, di ba? Kung ayaw mong paaralin kasi 20 anyos naman na eh, legal na yung edad niyan eh. But any person at that age will feel violated if you do that. He's an adult. He will feel violated if you do that to anybody. Anyone would feel violated, pare ko. I have a hunch. Do you want to hear my hunch? Yeah. Kasi, diba, pag magbabarko ka, pagbaba mo ng barko, magkikita kayo anak mo ng bata pa siya. Feeling ko, nanatiling baby boy mo yung bata sa paningin mo. Ganun mo siya ituring hanggang ngayon. Correct. Diba, na hindi mo na ramdaman, lumaki na siya, 20 anyos na siya, brad. He is now his own person. And gusto ulitin ko to, pare ko ha. I want this to be instilled on you ha. He is now his own person. He is a 20-year-old guy. He is now a man of himself. You violated him by doing what you did. I want what you want for you. Papa Jackson, gusto ko po ng anak na may concern sa atin. Kung genie lang ako, di ang pogi kong genie. Kung genie lang ako, di binigay ko yung wish mo, di ba? Pero hindi yun eh. You forgot. Hindi ko alam kung forgot, pare ko. Pero nalulungkot ako na those years that you're so far away, di ba, you were not able to build yung proper relationship. Ganito, pwede ba akong makisaw-saw sa kwento mo, sir? Sige, sir. I felt that pero pwede yung sabihin ko lang, Papa Jackson, bakit lang na pakialaman ko yung cellphone. Ano po? Sige, sir. Kasi marami na kasing simula nung bata pa, marami na kasing lie na nagawa niya sa akin. Number one, ako na nga nasa malayo, katulad ng magulang niya na katuwiran, siyempre nagtatrabaho ako sa malayo. Ang katulad ng pagre-report ng mga grades, sumulat lumaki hanggang ngayon. Ni isang beses hindi nagsabi sa akin ng grades na lagi kong babantay ako ng first quarter, second quarter, third quarter. Lagi sasabihin nila sa akin. Wala pa eh. May tanong ako sa'yo. Sige. Nung second year high school, siya ibinabantay mo yung grade niya ipadala sa'yo. Tama? Hindi. Mula elementary hanggang... halimbawa ng second year high school, you wanted the grades sent to you. Tama? Mm-hmm. Okay. After nun, hindi mo nakuha. Tama? Oo. Pero nakapag third year ba? Oo. Pwede pumasa. At least kahit pa paano, at least kahit yung nagko-conversation kayo. Hindi ko alam, no? Hindi ko alam, Alfred, if you feel that you're so uptight. That's a proper term. You are so uptight. You are so uptight. You feel like you have this blanket power over him because you are sending the money for him to go to school. Once again, Papa Jackson, sorry ha. Papa Jackson, hindi eh. Kaya kung hindi naman siya makakapasa rin or hindi ako pag umuwi ako galing barko at uuwi ako, pupunta ako sa eskwelahan niya, doon ko pa lang malalaman bilang magulang, responsibilidad mo malaman at kumustahin
I know. Anong sasabihin sa akin ng teacher? May problema pala. Tapos ang sabi sa akin ng teacher, hindi po pala sinabi ng magulang ng nanay sa inyo. But my point is, that is an issue that should have been settled between you and the mom. Ginawa ko na yung gano'n lahat. Hindi ko alam kung anong klase yung ex mo, Brad. Yun na nga po eh. Tama po. Yun, diba, nakuha niyo yung point. Hindi ko naiintindihan, but it cost you the relationship between you and your son. Kasi tinan mo ang may atraso sa'yo yung ex mo. Hindi ko alam kung anong gigil sa'yo yung ex mo. But still, palakpakan sa'yo dahil ginampan ng obligasyon mo. Pero anong ginawa mo? Dahil hindi mo nakukuha yung sagot mo sa ex mo, nung lumaki yung anak mo, kahit 20 anyos na, pakikialaman mo yung telepono niya. It doesn't add up, pare ko. Pero, sorry Papa Jackson. Hindi naman naging mali din. Nagpaalam ako sa kanya Nagsabi ako sa kanya. Tapos regarding sa nakita ko naman, hindi naman masama na pinagsisinungalingan niya na dapat makatulong siya sa mother niya na at least kahit pa paano yung pera na bibigay sa kanya na pwedeng idalhin sa ibang pamamaraan ng magulang niya. Enroll na siya, hihingi pa siya ng pang-enroll. Hindi ko alam yung part na yan, brother. Oo, pero yun I do not know kung ano yung saan patungo yung usapan natin ngayon. Are you trying to solve an issue between yung relationship niyo magtatay, or are you trying to prove that your son is a good person? Pumili tayo sa dalawa, no? Because he is now his own person. If you think that your son lies to you just to earn money, he is now 20 years old, huwag kong paralin. Diba? I mean, at that age, you should be more than mature enough, diba, to realize that your future is on the line pag di ka nagtino. But on the other hand, your ways in trying to kumbaga malaman yung kabuuan ng pagkatao ng anak mo is causing the relationship some harm. I know you miss your son, but by doing what you've done, it's just pushing him away. Diba? Pero ganito naawa ko sa'yo kasi ang isa pa Kapadyak, kinasuhan nga ako Nino? Nung nanay niya. Anong kaso? Bausi. Bakit daw? Anong grounds? Na hindi daw ako nagsusuporta na tapos yun, kaya nga dumating nga kami sa barangay dahil gusto kong ma-settle regarding doon sa pag-aaral at regarding doon sa situation. Madali naman patunayan nyo kung meron ka naman record na na-dismiss ka mula sa barko. Na-dismiss po. Madaling patunayan nyo na na-dismiss ka from your work mula sa barko dahil meron kang karamdaman. That's easy to do. Nung una ho na-dismiss, tapos hindi pa ho siya tumigil ng naman siya, nagdemanda na naman ngayon. The present is ngayon, kinakaharap ko na siya ngayon na tumatakbo ngayon na sa court na regarding Bausi pa rin sa kanya naman. Sige, ganito gawin natin because we cannot talk about the merits of the case na ang tawag dyan ni Senator ay sub judice. Well, nag-aaral ako ng batas kahapon. Baka manugod ka pa niyan. Hindi. Ang point ko, pare ko. Okay, anyways, before we go to that, what were you trying to achieve calling my show tonight? Papa Jackson, parang kasi yung pina-appoint ko na talaga, parang wala nang kahit nagkaasalubong kami ni Ho, pag nag-message ako, parang hindi na ako sinisin. Tapos may kulang yung, alam mo Alfred, may kulang yung kwento na to. Malaki yung kulang ng kwento na to. And I don't know if you're trying to conceal the truth from me or hindi mo lang maamin sa sarili mo. Hindi ko alam, pero there must be a reason why your son is distant sa iyo. And I'm not hearing it from you. Ako kasi siya hindi ko masasabing ako pabaya kasi inaano ko na lagi siya. Can we
stop about talking about what you provided for him. Kasi hindi pag-provide Papa Jackson eh. Yung akin kasi ginaguide ko siya na regarding na at least kahit paano discipline. Disiplina. If there is anybody who knows how to discipline your son, it's not you, it's the mom. Pasensya ka na, no? You were far away from your son for most years of his life. A little input from the mom would mean so much. Hindi ka pa pwede mag-input ng discipline only because you thought it was ideal na yun ang i-impose mo sa kanya. Kasi hindi mo kilala yung anak. Okay. Wag. Sorry for interrupt. Ano ina-achieve mo ngayong gabi? May tanong ako sa'yo. Okay lang ba, Alfred? Sige po. If I take away the part wherein nagsustento ka sa bata, what's left? Sorry. Ayoko nang ulitin. Nag-English ako. Nahirap ako isipin ko. In your story, if I take away the part na nagsustento ka sa kanya regularly, nung panahon may kakayahan ka pa, if I take that away from what you provided him, anong matitira? Kasi binigay ko lahat talaga eh. Ulitin ko ha. If I take away the part, di ba dun sa kwento mo, that you provided for him financially, if I take that away from the story, what will be left? Kasi doon ka nang gagaling eh. Nagsustento naman ako, Keme. Alam mo bang umiikot sa pera itong usapan natin? Hindi, Papa Jack. But that's exactly how it feels. Ang dating nito, kahit mamaya i-upload namin sa YouTube ito, panoorin mo at pakinggan mo yung sarili mo. Ang dating nito, you have the premise to impose a discipline sa kanya, your own version of discipline without being enlightened by the mom only because nag-provide ka naman. Do you even know your own son? Okay, kanina sabi ko sa'yo, makikialam ako sa'yo ng konti. Pwede bang sumasaw sa kwento mo? Sige po. In so many ways, I feel you kasi tatay din naman ako. Naramdaman ko yan sa anak ko eh. Kami anak ko sobrang close ko, kainuman ko yun eh. Pero dumating sa point na I have to knock on her door para makapasok sa kwarto niya. May sarili na siyang buhay. Diba? Hindi ko na siya pwedeng ibili ng damit na feeling ko bagay sa kanya kasi may sarili na siya ng taste. I understood that it was a difficult process, but she turned out to become her own person. She has now her own friends. She has now her own set of rules in life. Of course, meron akong clout sa kanya kasi nakatira siya sa bahay ko. I have rules. You have to do this and that. But generally, yung pagkatao niya, kanya na yun eh. And your son is the same thing. At may kulang tong kwento na to. Hindi ko naririnig kung bakit yung anak mo all of a sudden is distant sa'yo. I can only assume, binarangay mo nanay niya, kasama niya lumaki yun eh. And now, your son is confronted by the idea that he has to choose between you and the mom. Sino pipiliin niya? Ikaw? Hindi ka niya pipiliin. Hindi ka niya kasama lumaki eh. He can live by the idea, di ba, na wala ka sa tabi niya but not without the mom. So may susi man ito, kayo nung ex mo, magkasundo kayong dalawa. Tinaray ko na yun, Papa Jackson. Well, you don't do it once. You do it regularly. Kaya nga ginawa ko na, matagal ko na nagtry, kaya dinaan ko na sa process ng regarding sa pagbabarangay, sa pag-aano, hanggang dumating na, kasi ayaw makiharap, ayaw makiusap. Kahit nga dumating sa barangay, hindi nga rin siya humarap. Anong nauna? Binarangay mo siya o kinasuhan ka ng bawsi? Nung una. Ano ang nauna? Binarangay mo yung nanay o kinasuhan ka ng nanay ng bawsi?
Hindi muna, nauna muna, nakikipag-usap muna ako na ano, no. Just give me a straight answer, Alfred, pare ko. Sige. Ano nauna? Nauna nagbarangay muna ako. So you fired the first shot? Mm. So ibig sabihin yung pagkakaso sa'yo ng Bausi, it's a retaliatory move. Sorry ha. Meron na palang nakakaso, nakabinbin na pala sa akin bago ako magbarangay. Hindi ko alam na meron na palang nakabinbin. Pwede bang nakasuhan ka nang hindi mo alam? Pinapadalahan ka ng piskal ng sa ano yan ng letter eh. Hindi pa. Wala pang dumarating sa akin kasi malayo ako Malayo, lumalis kami ng asawa ko. Bakit ka kinasuhan ng Bausi nung nanay? Nasa barko ka, meron ka pang kakaya magpadala nun? Hindi na ako, wala na ako sa barko. Umalis kami sa ibang lugar ng asawa ko. Asang ka nun? Layo kami ng isang taon. Isang taon. So for 1 year, absentee father ka sa sarili mong anak? Hindi. Kasi kaya napatunayan namin na tuloy-tuloy pa rin ang sustento. Kung tuloy-tuloy ang sustento, ba't ka kakasuhan ng Bausi? Kaya nga napatunayan namin, kaya nga na-dismiss dahil tuloy-tuloy. Hindi, wait lang. Hindi sinabi nung anak ko na nagpapadala ako sa kanya ng pera. Kinasuhan ka nung ex mo ng Bausi, tama? Okay, oo. Your ex filed the case against you, violence against women and children. Tapos yung kaso nag-prosper, pero yung anak mo hindi minor de edad. Come on, kidding me now? Hindi, nung time kasi na yon, hanggang ang Bausi naman, hindi lang naman sa bata, hanggang sa bata kahit 18 years old, 19 years old, ang pagkaasamin sa amin, na pwede pa sabihin ng pwede pa rin iakit sa Bausi. Anong specific na kaso mo? Bausi po. Oo nga. That's the article in the law. Diba? Yung Bausi ay provision sa batas natin. What exactly was the case? May kaso yan, sir. Sustento sa anak ko. Akala ko nagpapadala ka. Ba't kikinasuhan? Kaya nga, hindi sinasabi ng anak ko na nagpapadala ako sa kanya or hindi ko alam sa kanilang dalawa kung bakit. Through GCash yung ginagawa kong padala. Tapos nung nalaman na nasa korte na kami na kung talaga patunayan mo kung naapagpadala ka, pinakita namin lahat ng ebidensya, lahat ng doon nakita nagigit na sa amin na wala akong absent sa pagpapadala, wala akong palya. Na kahit ultimo bago ako umalis, bago ako mag-asawa o bago ako lumaya sa layasan ko sila. Kasal ba kayo na ex mo? Hindi. Ang gulo, no, sir, no? Ang gulo. Nasaan ka ba ngayon? Nasa farm po. May farm sa Las Piñas? Dito lang po. Farm lang dito. Wala ka sa Las Piñas, no? Hindi po. Dito po. Sa farm lang po dito. Maliit lang doon na tahimik lang doon. Galing nga. May pala ka sa farm mo eh. Mm-hmm. Pag kinis ko ba yun, magiging prinsesa yan? Sorry, Papa Jackson na kasi talagang... Sige nga. Okay lang ba ikwento ko sa iyo yung kwento mo? Sige. So, may anak ka, nagsiman ka, may anak ka, tapos yung anak mo, nung lumalaki, pinapadala mo yung pera sa nanay. Nung yung anak mo, pwede mo nang padalahan ng pera, sa kanya mo na dinidiretso. Tama? Mm-hmm. And your son, in the process, was able to go to school kasi pinapadala mo siya ng pera. Tama? Mm-hmm. Sa kanya dumidiretso. And your claim is that habang humihingi sa'yo ng pera yung anak mo, humihingi rin sa nanay ng pera. Tama? Nung wala na kami. Yun nga. Nung wala na kayo. Tama? Oo. Okay. Ilang beses ginawa ng anak mo na humingi ng pera sa'yo at humingi din ng pera sa nanay? Nung isang beses lang kasi ako hindi nakapagpa-enroll sa kanya. At yung isang beses na yun yung ginawa sa kanya, yun lang yung ginawa sa akin na humingi siya. Paano? Sa buong buhay niya. Oo. Isang beses lang ako hindi nakapagpa-enroll sa kanya. Kailan yan, sir? 2025 na yan. Kailan yan? Kailan ka nila nakapagpadala? 2023. 2023. Anong year siya sa pag-aaral nun?
if I'm not mistake, fourth year high school. Fourth year high school siya. Tama? Oo. So, hindi ka nakapagpadala ng pera sa nanay. Pero nakapag-enroll pa rin siya. Oo. Ang gumawa ng paraan yung nanay. Hindi, kasi meron akong iniwan na na utang. Na utang yun na almost 200,000 na pwede na lang kunin doon. Bago ako hiwalayan ko sila, sinabi ko na regarding sa maalis man ako, pero maayos ang nyo. Wala akong pera, wala akong dala. Hindi ko alam kung saan tatahakin yun, kung anong tatahakin. Parang ganun ba? Pero sinetel ko sa kanila. Alam nila yung perang kung sino may utang, kung saan nila kukunin, at kung anong kasulatan na. So, ibig sabihin, nakapag-pa-enroll pa rin yung anak mo? Oo. At yung pinagpa-enroll niya, credit sa'yo, ikaw ay may utang. Nagpa-utang. Kaya nga, nangutang na pampa-enroll, wala kang pera, ang may utang ikaw, tama? Hindi. May pautang ako. Meron akong may nangutang sa akin tao. Nagets ko na. Parang, wala akong papadalang pampa-enroll sa'yo ngayon, singilin mo yung may utang sa akin. Ganun. Oo, tama. Ganun, no? Okay. But I just want you to I just want you to know that your ex is listening right now, ha? So, hindi ko alam kung ex mo talaga ito, but she can validate your story. Hindi. Talaga ex talaga. Kasi sabihin ko sa iyo totoo na naanakan ko siya nang may anak na siya at kasal siya. Ang gulo rin, no? Gumulo lalo. Alam mo, parang gusto ko magkape bigla para magpalpitate na talaga ako ng tuluyan. Ganun kagulo yung dumaan sa akin. So, may asawa siya noon, nabuntis mo siya? Oo. Hindi. Nang may kasal siya, may anak siya. Bago ko siya mabuntis noon, hindi ko alam na. Ano naman, single mom siya, parang gano'n, tama? Oo, sabihin na natin. Ang gulo mo magkwento, pwede mo sabihin single mom siya. Ikaw, Alfred, lasing Sorry naman. Lasing ka ba ngayon? Hindi. Normal mo to? Ganito ka araw-araw? Hindi. Ha? Normal mo to? Oo, normal. Ang pusang gala. Parang gusto ko na maging pinsan. Sige muna, na-dilute na tayo ng sobra dito. Ano ay na-achieve mo, sir, sa pagtawag mo sa akin? Kailangan ko na bang i-give up ko yung pagiging father ko? Next question, hindi yung pambobo. Pantanga yan, sir. Alam mo yan, matanda ka na. Kung 48 ka na, ang tanong yan. Sorry, Alfred, drama kasi yan eh. Hindi. Tayo mga magulang, we are not supposed to have that option of giving up our son only because, or a daughter, only because they're being difficult. Tayo nga guidance, di ba? Sa atin kumukuha dapat ng guidance eh. Tapos option mo yun dahil nahihirapan ka? Hindi ako nahihirapan kahit kailan hindi ako tumigil eh. Kahit nga bata pa lang siya. Brad. It's not even about the money, it's the relationship. No, not the money. No. Ano nga eh, hindi ba tumatawag nga ako sa kanya, nagme-message ako, tumatawag ako. Meron nga kami ng itong isang araw lang, munti kami na magkabangga ko, kumbaga, dala ko yung sasakyan, dala niya yung sasakyan. Hindi kita na nagkaitoy kami, hindi man lang ako binate, hindi man lang ako Siyempre meron kayong gap eh, ba't ka mapansinin? Hindi ko sinasabing tama magkaroon tayo ng gap sa mga magulang natin. Pero pag may kailangan, nagme-message naman siya eh. Anong tanong mo sa akin, sir? Sir, parang wala na kasi. Parang wala na talagang pagmamahal na talagang. So, alam ko, pipiliin talaga niya yung nanay niya kasi mas matagal nga siyang kasama niya yung nanay niya kaysa sa akin. Pero yung
parang hindi ko man lang napipil na importante ako. Kahit sabi ko nga katulad sa iyo, katulad kanina, kahit na nakaratay ako, kahit pag may kailangan ko siya, kahit mini-message ko siya, tinatawagan ko siya, kahit kung anong pag-uusap namin, kung anong tanong ko, yun lang ang sagot niya, na wala man lang talagang mararamdaman ka na opo, ayun lang, yes or no lang sasabihin lang nila, yun lang, okay, basta okay lang. Wala. Talagang yun lang. Okay. Sige. So you want a better relationship with your son. Ginawa ko na lahat. Diba? Pinanggap namin mag-asawa para maging mabuti yung pag-aaral niya, para mapagtuloy-tuloy siya pag-aaral. Sinuporta namin siya sa gusto niya. Lahat, kinausap ko siya ng sarilinan. Nang sabi ko, di lang naman tayo ang pamilya na broken family. Na nag-asawa na ako, kasal na ako, mahal ka ng asawa ko, turing mo rin siya. Nausap ko nang maayos pansinsinan. Di naman okay, now may ibang dimension yung kwento. So you wanted him to treat your wife as a second mom and you feel like hindi niya kayang ibigay sa asawa mo yung respect na yan. Tama ba? Hindi. Ano ko lang na maging open siya lang na kung anong maipag-usap siya sa amin pag kailangan, gusto ko lang maging pag may kailangan siya, pag may problema siya, open kami. Gusto ko lang na Alfred, alam mo nagre-react lang ako sa kwento mo, pero pag tinanong ko yung tungkol sa sinabi mo, sasabihin mo no. Sabi mo sa akin, sinabi mo sa anak mo na nag-asawa na ako, dapat turing mo ring di ba, pinutol mo, di ba? So ang tanong ko sa iyo, the follow-up question was, so you wanted him to treat your wife as a mom na rin, tama? Sorry, tama. Okay. At least nagkasundo tayo for once. So, the fact that you had to tell him that, ibig sabihin, wala rin siyang matinong relationship with your wife. Tama? Nakakausap naman niya yung wife ko pag nagme-message siya na regarding na hihingi siya ng pera, kailangan niya ng financial. Alfred, bakit ba ang parameter mo ng relasyon ay yung financial? Kanina ka pa Hindi siya yun Yun doon lang niya kami naaalala Yung nga yung point. Yun nga yung pinupunto ko kanina pa Bakit ba nandun lang yung kwentuhan nyo at relasyon nyo kapag may financial na na pangangailangan? Doon nga lang niya Papa Jackson ako naaalala pagdating ng financial. Okay, ganito na lang gawin natin Alfred Una sa lahat, hindi ako nagtataka na hindi kayo close magtatay because you were far away. For most years of his life, hindi kayo magkatabi. Plus the fact that you and his mom, diba, you are in some kind of quarrel. So your son is confronted with the idea that kailangan niyang pumili. Kasi pag pinili ka niya, makapasama niya yung loob ng nanay niya. Ako man yung anak mo, pag pinili kita, I'm going to hurt my mom. At obviously, pipiliin niya yung nanay niya. So yan ang pinakaunang solusyon dyan, maging civil kayo ng nanay. Kasi yung bata ay nahihirapan, kailangan niya mamili. Kasi kailangan niya magsinungaling. Pagkausap ka niya, Sorry. Problema sa'yo, di ka nakikinig. You are just focused on what you want to rebut sa akin, pero hindi ka naman nakikinig. Your son will have to lie to his mom pag okay kayo. And maybe he feels bad. Hindi naman kawalan ka sa buhay niya kasi wala naman kayo matinong relasyon other than financial So pipiliin na lang yung nanay niya at alam naman niya na obligasyon bigay sa kanya yung pera. So magpipiyam siya pag may pangangailangan siya ng financially sa'yo. So ang unang susi dyan, magkasundo kayo ng nanay kahit civil lang. Don't tell me na ginawa mo na ang lahat. Bakit? Jesus Christ ka ba? Magagawa mo lahat? Wala naman kayang gumawa ng lahat at huwag ka dapat mapagod. If your aim is to have a relationship with your son, at kung ang daan yan ay sa nanay niya, edi, trabahuin mo yung nanay na magkasundo kayo. Hindi nyo kailangan maging chami-chami, hindi nyo kailangan magkaibigan, hindi nyo kailangan mag-coffee sa Starbucks. Kailangan nyo lang ng open communication. Kasi yung nanay ng anak mo, ang pinakamalaking impluwensya niya, hindi ikaw. It's not you.
Yan ang trade-off eh. Kasi nag-OFW ka eh. Naintindihan kita, my heart is broken for you. Kasi yan yung trade-off. You spent your years away providing for him. But it's not a substitute sa relasyon ninyong dalawa magtatay. It will never be a substitute. Hindi mo pwedeng sabihin na binigay ko naman ang lahat. Uso sapatos mo palagi. Maganda cellphone mo. Dapat love mo ako. Walang ganun, Brad. It's not a parameter for a good relationship. Hindi okay na nanay. Your son is confronted with the idea that he has to make a choice between you and the mom. At kung pinipili niya yung nanay, nakakapagtaka ba yun? Kasi hindi okay na nanay eh. Hindi maging okay muna kayo ng nanay. Kasi gusto mo shortcut. Gusto mo na dapat concerned siya sa'yo. Gusto mo caring siya sa'yo. Gusto mo inaalala ka niya. Eh wala kayong relationship eh. Walang panggagalingan eh. So, Papa Jackson, pwede yung Anong tanim mo dyan sa farm? Anong mga tanim mo dyan? Kamote lang. Kamote. Papa Jackson, may isa lang akong sasabihin sa'yo. Pwede ba? Oo naman. Ano ka ba? Gusto mo dalawa? Papa Jackson, tinaray ko na kasi namin mag-ama na mag-usap regarding na sabi ko, kakausapin ko yung mama mo para ayusin. Well, alam mo Brad, hindi kasi nakukuha yan sa yung set conversation. Ang usap tayo bukas and then pag-usap kayo ng kinabukasan, you think kinagabihan okay na kayo. It's a matter of time. I'll tell you a story. Okay lang ba? Okay. There's a father and a son who goes out to the sea to fish. Nakikinig ka, sir? There's a father and a son who goes out to the sea to fish. Why? It's never about the fish. Pwede silang bumili sa SM ng isda eh. Why would they go out to the sea to fish? It's not about the fish. It's about doing things together. The bond. You don't have that. You don't fish together. You don't have that. The only bond you have is that you provide him tangible things. If there's anything I learned about love na walang kinalaman sa romantic love, love is intangible. It is capable of reaching the stars and touching the universe. Ang lalim nun, Brad. 12:29 na. Malalim na ako. You don't have the bond. You never went out to fish. Your version of having the relationship with your son is when he needs something from you or when you set an appointment to talk to him. Hindi nakaka-build ng relasyon yun. Sometimes, a good relationship is built in silence. You're just comfortable spending time together. You sit in a room without saying anything and you like being in the room. And your son does not want to be in the same room as you are. Ayaw niya. Bakit? Wala kayong bond. And you force him to care for you without having that bond. Wala kayong foundation. Iniintindi mo yung sayo eh, yung akin eh. Nagsakripisyo ako, nagigits kita. Yan ang buhay ng mga OFW. But you're trying to achieve something. Ano bang ina-achieve mo? Ang ina-achieve mo is to have that relationship with your son. Kahit alam mo ang dating nito, parang sinusumbat mo sa kanya to. It may not be your intention, but it feels that way. Wala kayong... Sino crush niyang artista? Tell me. Ano eh? You don't know? Mostly band siya eh. Who is his favorite K-pop idol? Hindi, rapper siya. Mga Santidope, mga ganun. Okay, sige. Sino ang kanyang hero when it comes to rap? No, Santidope.
Shanty Dog, okay, Shanty Dog. Diba? Ano ang kantang iniiyakan niya? The song he connects to the most. These are the things. Hindi ko alam ang title, pero alam these kong are the things that you know out of hand when you have a bond with someone. Yeah. Nagano kami, napapa-Jackson na eh. Hindi naman sa pag-ano, hindi kami nagkulang nagbanding nung bata pa siya hanggang ngayon. Nagbabanding kami nung tumira siya sa bahay. Nagbanding kami, tapos hanggang sa lahat. Gano'ng katagal yun? Lahat nung every day. Gano'ng katagal siya tumira sa bahay? Almost 2 months. You think 2 months? Is going to ilang taon, isang taon lang ako nawala sa kanya. Okay, ganito na. I do not think tonight you are willing to build a relationship with your son. No, you're not willing to achieve anything from this conversation. Sinama ko siya sa charts. Inano ko siya sa charts. Sabi ko sa kanya na na bigyan mo kung may alam ko na may malaki ka na, may friend ka na, may mga kaibigan ka na, nag-aaral ka. Pero bigyan mo lang ako ng time na magkasama tayo. At least once a week na mag-charge tayo. Tapos pagkatapos ng church na yun, nakain tayo. Tapos kung saan mo gusto, pwede ka naman pumunta. Brad, pero yun lang. You know what you're doing to your son? Wala tong pagkakaiba sa regalo na binibigay pag Valentine's Day. It's given. Pag Valentine's Day, you are supposed to receive flowers. It's not special because it's Valentine's Day. You're supposed to. Yeah. That's exactly my point. Diba? Feeling mo dapat No. Diba? The profound relationship I'm talking about is the one built through time. Papa Jackson, siya eh. Atid sundo ko siya sa kahit atid sundo ko siya sa eskwelahan. Regarding sabi mo sa banding, sa few times, hindi few times lang ginagawa ko. Atid sundo ko umaga, sa hapon. Yung pinsan ko, okay lang magkwento ko sa'yo. Sige po. Yung pinsan ko, driver ng ng Grab. Araw-araw niya sinusundo yung kapitbahay namin. Hindi naman din sila close. May point ako, di ba? Hindi mo ako naiintindihan, Alfred, and you only care about what you feel. You don't care about understanding what other people feels in your story, but you want to enforce a relationship with someone without understanding them. Gusto mo lang maintindihan ka. I get you. But you're not ready to build a relationship with him. Ang pinanggagalingan mo, tatay mo ako at love mo ako. Walang ganun, Brad. Sabi dito, anong pangalan ng pinsan mo? Joke lang yun, mga tao. Paniwala kayo sa akin. Alfred. Ay. Alam mo ba si Batman taga Tarlac? Totoo nga. Si Batman taga Tarlac. Alam niyo na 'to eh, 'di ba? Alam mo kung saan doon? Saan na? Sa Paniki. Totoo nga. Sa Paniki. Ang English ng Paniki ay Bat. Alam mo ba si Spider-Man ay dating member ng PIDEA? Gusto mo malaman kung bakit? Bakit? Kasi si Spider-Man, dati ang pangalan niya ay Diego.
member ng Interpol yan, tapos nakipag-tie up sila sa PDEA, meron silang minamanmanan na mga sindikato. Tapos undercover agent si Diego. Tapos inutusan siya. Sinabi sa kanya, I want you to survey, to do surveillance after this person. I want you to spy here. Spider. Ayan, Spider-Man na siya. Spider. Si Diego lang talaga siya. Okay ba yung mga joke ko? You know what are these called? Alfred? Ano? These are moments. These are corny lines, but it makes up a moment. Diba? These are the things that I did not impose to you, or maybe to a listener na nakikinig sa atin ngayon. But these are the things na maaalala nila. These are moments. These are magical. Maybe you don't have that with him. There is no version of this that you can force a relationship with your son. Agad-agad. You have to build that. Little by little. You miss your son, right? Oo naman. Yes, pero hindi kanya nami-miss. Kasi totoo. Because not having you in his life doesn't make him feel like there's absence. Yun talaga yun eh. He needs you. Your son needs you. Every now and then, okay? Occasionally, your son needs you, but he doesn't like you as a person. And those are two different things. Tama. Yeah. Can I be honest with you? Of course. Thank you. Ang pakiramdam ko, hindi mo naman talaga gusto ng relasyon sa anak mo eh. Gusto mo lang matawag sarili mo na tatay ka at mabuti ka doon. Because if you really want a relationship with your son, hindi mo unahin yung nararamdaman mo. You're going to look at a blank wall and ask yourself profoundly, what can you do to win him back? There's a son and a father who goes out to the sea to fish. It's never about the fish. It's about them trying to solve a problem. Encountering the storm together. Diba? Navigating the boat together. Maybe not catching a fish that day. Diba? Sharing a moment of defeat together. Or maybe victory together. You don't have that with your son. Jackson, ginagawa ko maipagbanding sa kanya, maipag-usap sa kanya ginagawa. Pero ngayon, ang hirap lang ngayon gumalaw. Kasi nga, meron akong, hindi ko kayang basta-basta siyang kailangan tawagin o kausapin na o mag-message kasi baka laban sa akin kasi nga nakasampa sa korte yung kaso. Tapos, pero malaki na siya eh. Ng 20 years old na nga siya. Noon pa lang naman nagsabi na ako sa kanya na bata pa lang siya, nagsabi ko na noon pa lang paano pag naghiwalay kami ng parents nung mami mo kasi ayoko naman na nagsasama lang kami katulad ng sinasabi mo madalas na sa programa mo na nagsasama lang para sa anak lang kahit hirap na. Ginawa ko lang manindigan kasi na umalis matagal na akong
nagtitiis. Umalis na ayaw ko nang lagi kami nag-aaway, nagmagulo ang relasyon, tapos walang naiipon na gano'n. Marami. Tapos hindi, isa pa, gusto ko naman maging kasal din naman bakit Teka nga muna, huwag mong isingit yan. Wala kinalaman yan sa pagbuo ng relasyon sa anak mo. Your own ambitions and aspirations in life has nothing to do with you trying to build a relationship with your son. You're trying to dilute your own story. You're not listening to anything that's beneficial to you. You're just here to tell your side. You're not listening to the possibility that maybe you're harming your own son. Ayoko nagagalit, nakapa-English ako nung dito. Diba ako din ako sa Amerika eh. Naiya ako eh. You're not being, but you are so difficult to have a conversation with. Totoo lang. Yeah. Ang hirap mo kausap, Brad. Ang hirap mo kausap. Sobra. You want your son to enjoy being around you? That's how you are. Hindi, Papa Jackson, gusto ko nga maging lapit na magkaayos kami. Pero problema hindi nga ari on lumapit sa kanya kasi regarding sa bawsing kaso, may kaso. Hindi ko aring kasi magbati kayo ng ex mo. Hindi nyo kailangan mag-chami-chami. Pero ayusin nyo yung relasyon niyo. Katulad ko nga ng sinabi ko kanina, ginamitan ko ng pag-usap sa kanya ng through text, through call, through personal. It doesn't happen overnight. It happens maybe several attempts or maybe through time. You know what? Papa Jackson, sorry maraming beses talaga. Tapos kaya sabi ko, nagawa ko na lahat ng gumawa naman ako, baka naman makakatulong ang ibang tao para makapag-ayos. And you are not ready to listen. I am another tao. Ako yung ibang tao na tinutukoy mo, and yet you are not ready to listen. Nagsabi lang ako na why do you why do you expect that you hold the moral high ground on everything? Na dapat ikaw lang ang masunod. Na dapat inaapatan at hindi lang namin yung mararamdaman mong sama ng loob. That things will have to go your way. Kilala mo si Tyra Banks? Yung sexy. Sexy yun eh. Kilala mo si Tyra Banks? Well, sabi niya Tyra Banks, we'll never have perfect in this lifetime because perfect is boring. Because our development as human beings come in the process of correcting our own mistakes. And you're not willing to correct your own. Because to begin with, hindi ka naman naniniwalang baka may mali ka. You know how long I've been talking to you? You know how long? 72 minutes. That's 1 hour and 12 minutes. And counting. Sorry. And you know how many times I agreed with you know how many times you agreed with me? 30 minutes. 0. Never agreed to anything I said. Probably you agreed to me but you did not let me know. Baka ganyan ka sa anak mo. Maybe you appreciate your son but you don't tell him. Or maybe you tell him but because it's in accordance to your own standards and parameters. Your son is his own person now. He is 20 years old. Okay, mag-start tayo somewhere. If your son is listening right now, kasi feeling ko nakikinig siya, kasi yung ex mo nag-comment sa TikTok natin. Tatawagan ko siya after mo. Gusto mo yan? Ha? Alfred? Pwede naman. Okay. Do you think he'll say yes to every part of the story that you said? Pag
palagay ko hindi kasi sa korte, sa korte nga sinungaling na siya eh. Okay. You know, those pronouncements that you said is pushing your son away. If your son can hear this conversation and you called his mom a liar on national radio with a cute DJ, it's medyo totoo yun. Palagay mo ba ma-achieve mo yung gusto mo na relasyon sa anak mo? Lalong hindi, di ba? His mom is the closest person to his life and you're calling his mom a liar. Do you think he'll believe you more than his mom? He must be dreaming. Sabi niya, ba't kailangan may cute na DJ na kadugtong? Bakit ba? Hindi ako pinakikialaman ah. Pinakalang yung akin dito. Ano mensahe mo sa anak mo? Alam naman niya, nararamdaman naman niya na mensahe. Wala akong pakialam sa alam niya. Ina-assume mo na naman yung alam niya. Tinatanong kita, ano mensahe mo sa anak mo? Mensahe ko lang sa kanya na lagi siya mag-iingat. Anak? Sana lagi siya mag-iingat. Pangarap ko sa kanya makatapos siya sa kanyang pag-aaral. Diba? And it's a little bit too late to be building a relationship with your son who's now 20 years old. But it's never too late na imposible na. And maybe mag-umpisa yan kapag naintindihan mo yung pagkatao niya. He is now his own person. You're not willing to listen, Alfred. Imagine mo yung idea na tumawag ka sa akin with the hopes that maybe I can tell you some things, but you did not agree to me with anything. Imagine mo kung anong pakiramdam ng anak mo. In your own words, sinabi mo sa amin, sa mensahe mo sa anak mo, na pinaghihigpitan mo siya. Hindi siya sanay sa paghihigpit mo eh. Kasi hindi ka naman visible force sa buhay niya na lumalakas siya. Hindi ka tanggap-tanggap sa kanya yung paghihigpit mo. Alam mo, nalulungkot ako na hiningan kita ng mensahe para sa anak mo. But you know what you did? Gusto mo malaman kung anong ginawa mo na naman nung humingi ka ng mensahe? Nagbigay ka ng mensahe? Gusto kong balikan mo sa YouTube to. Gusto mo malaman kung anong ginawa mo? Hello? Yeah, okay na. Nagbigay ka ng mensahe sa anak mo, pero hindi mo na malayang you made it about you again. Baka hindi mo naramdaman. Ginawa mong tungkol na naman sa'yo. Father's Day is right around the corner. Kaya ka nalulungkot na. Hindi naman yan last na Father's Day. So meron bang? Father's Day can be every day. If you cannot be a father to your son, at the very least, try to be a friend. Doon ka mag-start. And don't force your way into his life. Get his permission to be a part of it. Bigay mo sa kanya yung kalayaan at yung pribilehiyong piliin kanya maging kaibigan. This is not your fault that you are far away. But this is the effect of you being not being in his life. So there are consequences. I'll stand by my statement kanina. Kung kaya niyong ayusin yung relasyon niyo sa nanay, amicable settlement. Mag-usap kayong dalawa. If you can. Mangyari na pero ayaw niya. Ay, pusang gala talaga siya. You're so dismissive. You are so dismissive to a fault.
Adi wag pala. Okay. Can I ask for a favor? Ano po yun? Can you call me when you come to your senses? Can you call me back? Sige po. Kasi alam mo, ang coops mo kausap. Sobra. Hindi mo rin makinig. Bang klase yung ano mo, yung tingin mo sa sarili mo na dapat ikaw lang iniintindi. Hirap ikaw yung gali. Di, sinabi nyo, Papa Jack, na ano, may kawal settlement na nga ako eh. Okay na po. Sige na sir, may sagot ka sa lahat. Sabi ko din kanina. Kasi, yun kasi yung nangyari. Alfred, you don't just do it once. Keep on trying it. Because there's no version of this world na hindi siya yung nanay ng anak mo. Kahit balik-balik na rin kayong brief ko dito na Macbeth ang tatak. Ano man mangyari, nanay ng anak mo yan. If it did not work the first time, maybe try the second. Times ko nga gano'n eh. Kaya nga many times ko nga rin ginawa na ay pag amicable settlement ako, kahit na dinademanda ako, kahit na tuloy-tuloy pa rin ako na gumagawa ng paraan at nakikipag-usap. Sige po, kalimutan mo na lang yung anak mo, sir. Huwag ka na makapag-amicable settlement. Alam ka mo, ako makapag-amicable settlement. Yun na nga yung gusto ko marinig sa'yo eh. See? Oh my God. Na ano eh. Yun lang pala gusto mo marinig eh. Hindi ko na gets mo yung ibig sabihin na ano eh. Okay na po. You don't wanna say things that will further hurt the feelings of your son. Total, yun pala ang gusto mo. You know what? All the people listening to me right now, they can distinguish it was sarcasm. But you picked it up as if it's the best advice I gave you tonight. Oh my God. Sorry. Hindi, Papa Jackson, kasi ganito. Naipag-amicable settlement na ako lahat. Ginawa ko na naipag-usap na tapos regarding sa anak ko. I-try mo ulit. 2 taon, 3 taon na ako nagtatry, Papa Jackson. Hindi ako tumitigil. Kanina sabi mo, di ba, umatras naman yung kaso. Di ba ikaw nagsabi? Yung isa. 2 yun eh. Hindi ako tinantanan ng babae. Hanggang hindi daw siya titigil hanggang hindi ako nakikita ng ano. Yun kasi yun, Papa Jackson. Sabi mo nga, wag akong titigil. Papa Jackson, hindi isang beses ako gumawa ng ano ba ang solusyon sa problema mo, sir? Kasi ako, I honestly don't know what to tell you anymore. You tell me, ano solusyon? Papa Jackson, hindi na ako tumitigil sa lahat ng katulad na sinabi mo. Thank you sa mga advice mo. Pero yung advice mo sa akin, Papa Jackson, ginawa ko na. Kaya nga doon ako nahihirapan na, Papa Jackson. Hindi kaya nga din nangyari na nga, kaya nga dumating na nga sa korte na ako tutuusin ako kasi gastos pera imbis na yung ako hirap ako ngayon sa totoo lang. Imbis na pang sustento ko sa bata at pang tulong ko sa kanya, ibinambabayad ko pa ngayon sa korte. Hindi pa siya nakontento ng unang demanda. Ngayon, po? Wait lang. Pinambabayad mo sa korte? Wait lang, para mamaliin mo. Pinambabayad mo sa korte? Bakit sa korte nagbabayad? Hindi, I mean sa attorney. Imbis na makakatulong na sa pagpapaaral uli at susustento uli sa anak ko. Ngayon, hirap na hirap ako ngayon na wala akong trabaho. Yung asawa ko ang Alam mo, I wonder kung anong ngit-ngit sa'yo ng ex mo. Alam mo yung pusit? Alam mo yung pusit? Sumagot ka! Alam mo yung pusit? Ha? Alam mo yung pusit pag inadobo mo? Oo. Yung sabaw? Itim. Malabo? Yun yung kwento mo.
Labo pa sa sabaw ng adobong pusit na sa ano. Kinain ng pinsan ko. Hindi ko naintindihan anong git-git sa'yo ng anak mo. Kasi sa kwento mo perfect kaya ginawa mo lahat Hindi ko alam kung bakit ka dinidemanda ng ex mo, ano nagawa mo. Hindi ko alam kung ano ang meron sa kwento na to. You're not... Ayun, di ba? Dinimanda nga ako regarding sa Bawsi. Pag regarding ang tanong mo regarding sa kung anong ngit-ngit ng babae, nagpupumilit na siya sa Hindi nga ako tutuusin. Napatunayan ko na nga yung unang kaso. Hindi, ang sabi nga niya, hindi niya ako titigilan. Yun lang. Hanggang dito ako nakikita na yan ako lang or naghihirap. Can you say to me the exact case filed against you? Bawsi nga po. Sir, yung Bawsi po kasi yung una po muna, yung una regarding sa hindi pagsusustento sa anak na acquit yun dahil napatunayan ko. Ito naman pinipilit niya. Sir, ganda, yung Bawsi po kasi is a Republic Act that provides us, nagiging abogado ako, that provides us the opportunity na kung pumitas ng isang article sa batas natin para gamitin na sangkalan ng pagiging api natin. Yun ang Bawsi And under Bawsi, meron pong provisions yan na pwede mong gamitin kung bakit mo din demanda yung tao. Ano pong ginamit sa'yo? Ano po yung eksaktong kaso mo? Halimbawa, dinimanda mo ako ng physical injury. Anong ginawa mo sa akin? Sinuntok mo ba ako? Katulad nga po na sinabi ko kanina nung una, dinimanda niya ako regarding sa hindi pagsusustento. So ano po, economic abuse yun. It falls under economic abuse. Tama. Tapos ba't yung masabi sa akin, economic abuse. Anong ngayong kaso mo ngayon? Ngayon naman, Bawsi pa rin, pero ang sinasabi niya nagpakasal ako na hindi nagpaalam sa kanya. Kasal ba kayo? Sir, wait lang. May korting mag-entertain yan? Tarang malabo yan Mental health po, sa mental health po kasi ang sinasabi ko niya kasi sa mental health sa Bawsi. Ibig mo sabihin sa akin, yung ex mo nakasal sa iba, dinidemanda ka? Opo, yun na po. Di ba siya makukulong yan? Yun na nga po, Kasi yun na nga po. Ang masakit pa nun. Busy ka bukas, Alfred, magkita tayo. Isa tayo personal. Opo, pwede. Sige. Patunayan ko po sa inyo. Hindi tayo mag-uusap, hindi kita papayuhan. Magkakwento lang tayo bilang magkaibigan. Opo, sige po, papaita ko rin sa inyo yung mga kung gusto niyo talaga. I'm willing to it's my pleasure po kung mapagbibigyan niyo rin ako. I'm pleasured. Sorry Papa Jackson kasi magulo talaga, hindi naman ako tatawag sa inyo para gumawa lang ng kwento Hindi naman sinasabi gumagawa ka ng kwento, nagugulo lang ako sa kwento mo kasi wait lang teka lang muna yung manok no? yung manok no? Alam mo, sino kaya ang abogadong pwedeng tawagan? May isang babae, kinasal dati, may anak. Opo. Yung babaeng yon nabuntis mo. Yung bata, nung nabuntis mo siya, nagiwalay kayo, pero yung bata hindi mo nalubayan ng sustento hanggang lumaki. Tama? Merong isang, wait lang, kwento mo to, inuulit ko, kung babaguhin, mapipikon ako sa'yo. Kwento mo to, hanggang lumaki, pinasustento mo, except for one occasion na hindi mo na pa-enroll. Ang sabi mo sa kanya, may utang sa akin yung kaibigan ko, singilin niya, pampa-enroll mo. Dinemanda kanila, economic abuse, tama? Na-dismiss yun. According to you, na-dismiss yun. Tama, mali? Opo, tama. May kaso ka ulit ngayon, kinasuhan ka nila. Kinasuhan ka ng babaeng yon kasi psychological abuse, mental health, parang kinasuhan ka ulit kasi hindi ka daw nagpaalam sa kanya para magpakasal sa iba. Tama, mali? Tama po. May gagawa nito? Ginawa ko kasal siya sa iba? Kaya nga po Talaga ba? Ito nga po yung reality I'm so flabbergasted. Alam mo may spell ng flabbergasted, Edward? Hindi ko alam. Alam mo yung spell ng flabbergasted? Alfred!
Nakita na lang po tayo. Alfred! Hindi, taka lang. May tatanong ko sa'yo. Alfred! Apo. Ano yung kabilang side ng port side? Starboard side. Starboard side. Ang galing mo doon. Bakit tinawag na starboard? Saan nanggaling yung word na starboard? Kanan kasi yun starboard side. Bakit hindi right side? Ano ho kasi Papa Jackson sabi niya nagugulan walang korte na doon pa lang sa korte kasi doon nalaman kasi yung kasinungalingan niya, kaya na-entertain siya, kaya hindi niya sinaakala nung sa court nang sa regarding sa testimony niya nakasal kami. Yon, lumabas na yun totoo. Siya hindi kami kasal, hindi siya nagsabi sa korte ng totoo. Ba't nag-aalala ka? Hindi pala. Hindi sabi mo kanina, sinong mag-entertain sa kanya ng ganon? Di pwede makasuhan siya ng perjury. Yun ang kaso dun eh. Ay, di ko alam kasi yun ang nangyari. And then, bali tumatakbo pa lang tong kaso namin. Pang pa lang. 3 months pa lang. Nakatanggap ka na ng subpoena para tumayo sa harap ng piskal? Nakulong pa nga ako eh. Ang daming mga na plot twist na bigla-bigla nabilitaw. Kaya dapat binanggit mo yan, nakulong pa ako eh. Tsaka may buntot po ako ngayon eh. Dapat sabihin mo na lahat. Hindi kasi ganun kasi nangyari. Kaya nga ako nabigla din eh. Hindi ako papaya, hindi ako. Once na may subpoena, kailangan ko sagutin, di ba? Papa Jackson. Kailangan mo lang pumunta sa fiscal kasi diba doon nagaganap yung amicable settlement. Ang problema nga nito, hindi ako nabigyan ng subpoena na nagkameron na agad ako ng warrant of arrest. Kaya yun yung gusto kong ilaban. Di dapat hindi po ako yung kausap mo. Hindi, sorry. Dapat ang kausap mo ay Batas with Attorney Jack. Hindi po ako yun. Hindi napapunta. Sorry. Sige, napalaya. Anyways, Alfred. Yes, Papa Jackson. I want to disabuse. May mga terms ako ngayong gabi ito na nagugulat ba kayo na? Narinig ko yan sa sa Senado kanina eh. Kaya siguro napatawag ako regarding sa Senate pala. Anyways, pare ko I don't know how you do it, but diba? But I hope that you start looking at the things that you can do to build a relationship with your son, regardless of the consequences between you and the mom. Regardless, no? I hope, and this is from my heart, I hope that you do not put your son in a tight spot wherein he has to choose between you and the mom. Because easily the answer is he's going to choose his mom. Hindi kanya pipiliin. Period. Because you just have this very antagonistic presence. Kalaban ang tingin niya sa'yo. I believe that there is more to this story that I'm not hearing. Manlaki ng kulang ng kwento na to. Alam mo yung tusiran nung 2014? Alam mo yung tusiran, 2014? Ako yung model nila sa TV nun. Hanapin nyo, fresh pa ako nun. Ang iba itsura ko nun. Pwede ako maging nun. Bata. Kala ko Solmox. Sige, magsabi ka ng kalaban ng brand. Sorry. Pwede rin, no? Hello, Solmox. Lagundi, pwede ako. Sabi ni Gik, payat ka pa nun. Bakit? Payat naman ako ngayon. Malaki lang yung ko. Anyways,
Alfred, I'm starting to realize that I am in no value to you tonight. Because nothing that I told you tonight is helpful to you in any way. So at this point, I'd like to wish you good luck. Siguro naman di mo na pwedeng pagdamutan yung 97